Maayos-ayos nga ito ngayon. All right, let us all stand, please, and turn your Bibles in the book of Ezra. The book of Ezra, chapter 6. Pag-uusapan po natin yung aking devotional kanina na pinakita ko po sa inyo, pinadala ko po sa inyo. Okay? Now, bago po natin basahin yung book of Ezra, ay bigyan ko muna kayo ng background kasi there are so many preachers, na hindi po nila alam yung pasimula, kung paano. This is very important as far as the Bible interpretation is concerned, kung paano mo interpret yung Bible, paano mo unawaan yung Bible. Una po sa lahat, ang book of Ezra, in the Old Testament, is the book of the old people, the Hebrew people. Alright, tanda po natin yan. Huwag natin kakalimutan yan. Particularly, ito po ay kasaysayan ng children of Israel at yung mga tao na nag-involve sa buhay ng Israelites. Okay? Ngayon, in a particular book, mahalaga na makita natin kung ano po ang usapin po dyan. Katulad sa book of Ezra, ano po ang usapin po rito? Ito po ay patungkol sa building ng templo ng Panginoon na ipinagpatuloy lamang ng mga Israelites na na-hold po ito ng napakatagal na panahon. Okay? Now, another one, unawain mo kung sino si Ezra. Alright? Si Ezra ay isang priest na pinagkatiwalaan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng Diyos na mga siwa or mag-prophesy sa children of Israel at makasama ng children of Israel. Okay? So ano ang trabaho niya, mga kapatid? Ang trabaho niya ay alalayan at palakasin ang relasyon ng children of Israel sa Diyos. Yan ho ang trabaho lagi ng mga prophet and the priest. Kaya ito'y maunawaan po natin dito kung ano ang burden, ano ang concern ni Ezra po rito. Okay? Now, sa chapter 6, mga kapatid, verse number 1, let's go to it at uunawain po natin ang mabuti. Inuulit ko po, mga kapatid, Ito po yan. Everybody look at this way for a while. Everybody, makinig po muna sa akin. Kayong mga nasa virtual, makinig ng mabuti or else you will miss the message. Alam nyo, kaya minsan, mga kapatid, nakakasawa ang pupunta sa simbahan pag nakikinig kayo sa isang preaching na hindi nyo naintindihan. Honestly. Kaya nga po, mga kapatid, yan ay palagi kong pinag-iisipan kung paano ko makakatch yung attention ng mga listeners, kung paano ko makukuha. Yung iba, dinadaan nila sa patawa. That's wasting of time. You see? Para lamang daw gisingin yung mga tao. No? What you need is you must understand kung anong pag-uusapan. It should be that way. Okay? Now, hindi na ko na kinakaling dito sumayaw para makuha ko yung attention ninyo, mga kapatid. Kinakailangan ko lang ipakita sa inyo at maunawaan ninyo kung anong babasahin po natin. Alright. Again, ito ay para sa mga Hebrew people. Now, babasahin po natin ito para maunawaan natin yung kwento. Hindi lahat ng kwento ay para sa atin o merong makukuha tayo. Alin doon yung para sa atin na dapat po nating pagyamanin sa buhay natin? Yun ang kukunin natin. Nakuha niyo po? So, but it's not wasting of time. As you study the history, kapatid, meron kang mapupulot sa history. Pag-usapan natin yung buhay ni Bonifacio, yung buhay ni Aguinaldo, yung buhay ni Rizal. Bakit tinatalakay yan sa eskwelahan? Kasi meron tayong mapupulot yung mga heroism, napakahalaga po doon. Yung heroic acts nitong mga heroes na ito, napakahalaga na maunawaan po natin. Alright? Okay, so that's the point na kinakailangan nating maunawaan ng mabuti. Okay? Naunawaan niyo po, mga kapatid, kayo mga nandiyan sa virtual, I hope na nasusundan niyo po ito. All right, let's go to verse number 1, chapter 6 of the book of Ezra. Now, Darius, the king, made a decree, and search was made in the house of the rolls, where the treasures were laid up in Babylon. And there was found at Achmetha
in the palace that is in the province of the Medes, a roll, and therein was a record thus written. In the first year of Cyrus the king, the same Cyrus the king, made a decree concerning the house of God at Jerusalem. Let the house be builded, the place where they offered sacrifices, and let the foundations thereof be strongly laid. The height thereof, 80 cubits, the breadth thereof, 80 cubits. Now, para maunawaan niyo po at magkaroon kayo ng interest sa binabasa natin, ang binabasa natin ay building permit ng house of God na itatayo ng mga Israelites na matagal na hindi po nakita at naitago po ito during pa sa time ni King Cyrus. Okay? Hindi nila alam kung saan nakalagay. Ngayon, kasi itong si Zerubbabel at saka si Ezra, mga kapatid, ay in-stir up nila, kasama si Zechariah, with Zechariah also, ay in-stir up nila yung mga tao na ipagpatuloy ang trabaho. Alright? Pagpatuloy po yung trabaho ng building ng house of God. Are you following me? Alright. Pero sinita po sila ng governor ng pangalan ay si Tetnai, na ang totoong Hebrew word nito is Tetnai. Alright? Hindi naman po siya si Tita, pero si Tetnai. Alright? Si Tetnai, yun po ang Hebrew word po niyan. Sinaway po siya, si Tetnai, siya po ang governor noong west side ng river ng Euphrates. Okay? Now, so sinita po, kasi doon sila magpapatayo eh. Sinita po sila ngayon, nitong si Tetnai ngayon. Ngayon, sabi nitong dalawa, si Ezra and also Zechariah, meron silang permit. So hinanap po nila ito. And by the way, this is right after that time, kasi pinahinto po sila sa time ni Cyrus the king, na ipagpatuloy lamang po ito sa panahon. It's almost, ang building ay napatigil po ito for almost 16 to 18 years. You see, imagine that. Nakatiwangwang po yung building, mga kapatid. Okay? Now, so, itong I'm sorry, si Haggai and the Zechariah, okay? Lagi ko sinasabi si Ezra, palibasa book niya ito. Siyang may hawak ng record. But anyways, so, ginawa po ito, mga kapatid, nung nagawa na po nila, gagawin nila, pero sinita sila ni Tetnai, so sabi niya, tigil muna kayo, ipaalam natin ngayon kay King Darius. Okay? Ipaalam natin, tignan natin kung talaga may building permit kayo. So, hinanap po yung building permit at ito po yun ang nasumpungan nila. Yung binabasa po natin ngayon. Kuha nyo? Alright. So, with 3 rows, number 4 na po tayo, verse 4, of great stones and a row of new timber, and let the expense be given out of the king's house. And also let the golden and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple, which is at Jerusalem, and brought unto Babylon. Kasi po, naalala niyo naman po yung paggapi na ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, kaya kinuha nila yung mga ginto doon sa templo. Alright? Now, kaya ito po ngayon. Sabi ngayon, ang batas ngayon, nitong si King Cyrus ay ibalik. Now, we are in verse number 5. Be restored and brought again unto the temple which is at Jerusalem, everyone to his place, and place them in the house of God. 6. Now therefore, Tatnai, governor beyond the river, that is the west side of the Euphrates River. All right? Wala po yan dito, but you have to research. Pag na-research niyo po yan, makikita niyo po yan. All right? Shetar-Boznai and your companions, the Aparsakites, which are beyond the river, be ye far from thence. Okay? Ulitin ko po yung medyo mahirap basahin dyan sa Bible ninyo kung hindi self-pronouncing yung Bible ninyo. Okay? Aparsakites. You see? Hindi po yan Aparsakites.
Yung iba talagang nagagamol sila dyan. Aparsakites, which are beyond the river, be ye far from thence. Let the work of this, number 7 na po tayo. Let the work of this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place. Now in verse number 7, the governor of the Jews is different from the governor of the Persia. All right? So the governor of the Jews there, the governor of the Jews here na tinutukoy mga kapatid, ang walang iba kundi si Zerubbabel. All right? Si Zerubbabel. All right? So maraming aralin, no? I'm telling you, welcome to PSS every Wednesday. Number 8, moreover, I make a decree what ye shall do to the elders of the Jews for the building of this house of God, that of the king's goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto these men, that they be not hindered. Nakita niyo po mga kapatid, na medyo may bahid ng politika na, for the king's good, Ibig sabihin, accomplishment din kasi ito ni King Darius. During his term, may accomplishment siya na sabihin niya, ako nagpatayo ng templo ng Jerusalem. Yeah, I'm telling you. Now, verse number 9, and that we have need, and that which they have need of, both young bullocks and rams and lambs for the burnt offerings of the good of heaven, of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priest, which at Jerusalem, let it be given them day by day without fail. Alam niyo kung bakit, kapatid? Kasi kailangan yun sa paghahandog. Yung verse number 9, nakatukoy po yan sa mga kailangan sa paghahandog. So you see, kung ano pinabibigay dito mga kapatid, verse number 10, that they may offer sacrifices of sweet savors unto the God of heaven, and pray for the life of the king and of his sons. Alright? So nakikita nyo, at this time, itong si King Darius ay nagpadala po siya ng batas na pinapayagan niya yung mga Hudyo ayon dun sa building permit na impound mga kapatid, matagal na. At ibinabalik niya na tapusin yung building at the expense of the provincial treasury. Local government treasury. Bira, ang ganda, Sana meron tayong ganyan dito ngayon. Akalain mo ang magpapatapos, ang bibili ng mga gamit, ang bibigay ng mga sacrifices nila, ang lahat, araw-araw, ang magbibigay ay gobyerno. Local government, the LGU, kasi provincial treasury, yung kung saan nandoon si Tatinay. Okay? All right. Now, verse number 11, I have made a decree. Ito ang pinakang-the best dito mga kapatid. That whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hung thereon, and let his house be made a dunghill for this. Ano ibig sabihin? Pag may kukontra rito mga kapatid, papatayin ni King Darius. Ginawa ito ni King Darius, I think there were 3,000 Babylonians. Nung ginapi niya, yung pinasok niya, yung Babylonia, nakuha ng Persia, yung Babylonia, ginawa ito ni King Darius. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po'y isang kahoy na nakaganyan, nakabaon, tapos binakaganon, tapos itinutusok dito sa dibdib ng tao, yung kahoy. Doon siya, isasalpak ng ganon, nakabitin lamang ho siya doon hanggang siya mamatay. Yan ang ibig sabihin sa verse number 11. Okay, ginawa niya, I think there were 3,000 according to history. 3,000 na mga Babylonians, ginawa niya po yun, yung ginapi niya ang mga Babylonia. Alright? Number 12, that's the text, mga kapatid. And the God that had caused his name to dwell there, destroy all kings and people that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God, which is at Jerusalem. I, Darius, have made a decree, let it be done with speed. Ano pa yung huli niya?
nanalangin siya sa Panginoon. Ito na yung panalangin niya sa Panginoon. Sabi niya, lahat ng sisira sa building na ito, sa house of God na ito, ay sirain din ng Diyos. Alright? Sabi niya, yan ang decree na ginawa ko. Imagine that. Alright, it's a good message mga kapatid para sa atin. Alin dito yung para sa atin? Alright, let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ang mga salita niyo na maging maliwanag po sa bawat isa. Please, oh God, help me or make me a blessing to your people. In Jesus' name, amen. Alright, thank you. You may be seated in the presence of our God. Alright, so I hope naunawaan niyo po mga kapatid. Ilagay na po natin ang setting, alright? Everybody look at this way. Everybody listen carefully, alright? So, makikita po natin na itong building ng templo matagal na nakatiwangwang mga kapatid, at pagkatapos po niyan ay in-stir up ni Haggai, you know. Marami akong naririnig. In fact, ako rin po nung araw nalilito ako kung paano ipopronounce yung salitang, yung pangalan na yan mga kapatid. Noong araw, nung nagpipreach ako sa mga estudyante doon sa Hyles Anderson College, sa mga graders, pambira, nagtatawanan sila. Pag sinasabi kong Haggai, yung pala, the way they do it, Haggai, ganun nila. Pero nung tinitignan ko sa Biblia kung paano i-pronounce, that's the way the Bible pronounce the word Haggai. It is H-A-G dash. Tapos yung A ay naka-sharp. So, ibig sabihin, Hag. Tapos, yung Gai ay merong pong slash. O merong ganon, merong payong na ganon. Ang ibig sabihin nun, magkasama yung dalawang letter na yun. So, you'll pronounce it as like I. Ganon. So, yung Bible na ganito, meron pong self-pronunciation po ito. Right? So, it's the way you pronounce the Bible, pronounce it the word Haggai. Haggai. Yan, hindi po Haggai. Alright? But the way you do it, sabi naman, pag sinersi mo naman yan sa iba, sabihin, there is no proper or constant pronunciation of the words or the names in the Bible. You know? Pero sa Bible ko, meron. Alright? So, we have here Haggai and Zechariah. Haggai the prophet and Zechariah also is the prophet. Okay? It-stir up nila yung tao na i-build uli yung templo. Pag pinagpatuloy niyo yung pagbabasa po ninyo. Alright? Now listen, makinig na mabuti. At pagkatapos po nila ito na i-stir up yung mga tao, sabi ko nga po sa inyo, sinita. Subalit sila po yung nagpatuloy ayon doon sa daladala po nila na papeles, na permit, building permit, na kinakailangan maipagpatuloy po yun. At nung sinikap, tinignan naman nila kung ano yung permit. Napatunayan po nila na talagang kinakailangan ipagpatuloy at napatunayan nila na may building permit talaga yung po mga Israelites. And so, ang nangyari, ito pong si King Darius, by the way, si King Darius, iba po yan sa Darius na sinasabi po doon sa Book of Daniel. Yung po ay Darius of Medes. Okay? Itong King Darius, makikita po natin na kakaiba po ito sapagkat siya po ay isang hari, mga kapatid, na naniniwala po sa tinatawag na monotheism. Alright? Monotheism. Actually, hindi man po siya kapaniwala kasi siya po ay isang Persian, mga kapatid. Hindi man po siya Hudyo. Pero naniniwala po siya sa isang Diyos na omniscient, omnipotent, omnipresent. Okay? So yan po ang paniniwalaan niyo. Theism. Yan po ang kanyang religion, mga kapatid. Riyan ang common religion sa Persia. Alright? So nakikita niyo naman, mga kapatid, na yung paniniwala ng mga Hudyo ay talagang may totoong isang Diyos. Na ganun din po ang paniwala nitong si King Darius na hindi niya lang alam kung sino yung Diyos na tinatawagan ngayon ng mga Israelites. But the Israelites believes in one God and he also believes in one God, kaya doon po sila nagmi-meet. Alright? Did you get the point? Nakuha niyo, mga kapatid? So doon po sila nagmi-meet, mga kapatid. Alright? Na iisa po. So pinaburan, although
makikita po natin na pinaburan ni, bagamat hindi nga siya Hudyo, pero pinaburan po ngayon ni King Darius yung kahilingan ngayon ng mga Hudyo. In fact, nagsabi niya, ipagkatiwala niyo na ang pangangasiwa dyan sa isang governor, which is Governor Zerubbabel. No? At pagkatiwala na sa kanya bilang isang mag-govern pagdating sa pagpapagawa noong House of God. And so, after 4 years later, mga kapatid, ay natapos po yung building at in-offer nila. And the good thing about that is, sabi pa ni King Darius, okay, ibigay ang lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng building na yan. Pero meron lamang ako isang kahilingan, ipag-pray ninyo ako. Akalain niyo, ano, bilang isang hari, nag-request ng panalangin mula sa mga Israelites. Imagine that. That is, mga kapatid, na makikita po natin na itong hari na ito ay binigyan niya ng pabor yung mga Israelites. And you will notice na naniniwala siya sa isang Diyos at nananalangin din siya naniniwala siya sa Diyos ng mga Israelites. In fact, mapansin niyo, mga kapatid, kung gaano niya, ipinakita niya rito, kung gaano niya karespetado ang Diyos na sinasamba ng mga Israelites. In fact, kaya nga ipinagpatuloy ngayon ni Darius yung pagpapagawa sapagkat alam nila na mahalaga ang Diyos ng Israelites. Napakabuti ang Diyos ng Israelites. Kaya ganun na lamang, mga kapatid, ang kanyang pagsusumikap din na mapatapos yung house of God doon po sa Jerusalem. See, imagine that, no, na kung paano niya respetuhin po yung house of God. And so sa later part po, mga kapatid, yung sinabi niya sa verse number 12, which is the key verse po natin dito, sabi niya, and the God that hath caused his name to dwell there. All right? Yung nagmamayari, yung nagdidwell, yung sinasamba po doon sa house of God na yon. Sabi niya, destroy all kings, notice that, and people that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. Did you get that? Anong sabi niya ngayon? Yung Diyos na sinasamba sa simbahang ito or sa house of God na ito shall destroy. Yun ang kanyang panalangin eh. Yan ang kanyang kahilingan, mga kapatid. Sisirain. Naalala ko yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na sino man ang gumiba ng templong ito ay sisirain ko rin sa ikatlong araw. Okay? Naunawaan niyo, naalala niyo, mga kapatid? And so, sabi dito ni King Darius, ang sisira sa house of God na ito ay sisirain din. Sisirain din ng Diyos na sinasamba sa house of God na ito. Po, I'm telling you, mapansin niyo, mga kapatid, kung paano yan naging totoo at kung paano yan dininig ng Panginoon. Naalala niyo si Antiochus? Si Antiochus, mga kapatid, Epiphanes, siya po ay dinefile niya ang templo na yan in 167 BC. Namatay po siya, mga kapatid, na parang hibang. Pinakialaman niya yung house of God na yon. The second one is, ito pong si Herod the Great na tinatawag natin, alam niyo po yan, na minagnify niya ang kanyang sarili more than God in the temple. So what happened now? Namatay po siya na parang nagkaroon siya ng gangrene sa loob ng kanyang stomach at nakita na hindi maintindihan. Maraming mga paliwanag po yung mga doctors kung paano siya. But you know, back in those days, wala naman hong nakalagay na kung paano talaga siya inotopsy at kung paano naging maliwanag yung kanyang sakit. Hindi man ho maipaliwanag, pero siya po ay namatay sa sakit na grabbing pain, na ang nagpapaliwanag po nito na si Josephus, mga kapatid, nagpapaliwanag po nito na halos patayin na lamang siya ng kanyang pamangkin dahilan sa sobrang sakit at hirap na nakikita po kay Stephanes. See that? Bakit? Minagnify niya na parang siya ang Panginoon at Diyos doon sa templo na yon. Thirdly, all right, you heard about the Roman Empire.
na siya ang nagsunog, na siya ang gumiba sa templong yon. Years later, mga kapatid, ano nangyari? The empire, also the Roman Empire, was destroyed. Yeah? So, bakit? It's the promise of God. Now, ipinapakita po rito, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang house of God. Kung gaano po kaimportante ang house of God. At makikita rin po natin, mga kapatid, na maging itong si King Darius, nakikita mo kung paano niya pinahalagahan yung house of God. You see, akalain mo, habang pinag-aaralan ko po ito, mga kapatid, habang nire-research ko, nakikita ko, man, lahat, could you imagine, akala nung iba na gumiba, maraming beses po kasi nagiba yung templo na yun eh. Marami. 70 AD yung sinasabi ko, na pinasok po yan nila Titus. Sinira po nila yan. At giniba po yan, see, back in the time of Babylon, ganun din po ang nangyari. Pero nakita niyo po ba kung ano ginawa, ano nangyari sa buhay ni Nebuchadnezzar? You see, sa kanyang kayabangan? I hope you know this story. Alright? Now, parang isang tao siya na hari, pero naging parang hayop. See that? Now, listen, dahilan saan? Dahilan sa pag-defile nila sa templo or house of God. You see that? Sapagkat nauunawaan po natin ng mabuti, mga kapatid, na ang lahat ng nakukuha natin sa totoong house of God. Now, by the way, there was only, the temple of God before, that was in Jerusalem, ay lagi pong tinatawag po yan na house of God. You see, house of God. Na pag nabanggit niyo po yan, mga kapatid, it's not really, it do not house the God of heaven, sapagkat maging, ang sabi ng Biblia, maging ang buong mundo ay hindi pwedeng heaven and earth, ay hindi pwedeng pagkasyahan mismo ng Diyos. You see, pag sinabing house of God, it is the place where the things of God and matters of God is being housed. That includes the people. Diyan natin winu-worship ang tao. Diyan po tayo natututo at diyan po natin winu-worship ang Diyos, mga kapatid. You see, kaya nga natututo tayo ng tamang manner ng pag-worship sa Diyos, tamang respeto, tamang pagbibigay pugay sa Diyos. Bakit? Pag-glorify sa Diyos. Saan po natin natutunan? Sa house of God. So, hina-house ng house of God ang mga matters, ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Mga bagay na dapat na kailangan po natin sa ating buhay bilang nilikha ng Diyos, nandiyan po yan sa house of God. That's why we bring in the house of God our house, our family. You see, we make our house, we make the house of God our house. Nakuha niyo po? Kaya nga po sinasabi ko po doon at the end of the devotional, sinasabi ko, our attitude in God's house determines our attitude in our house. You see, bakit? Sapagkat dito po natin natutunan ang lahat ng yan, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, nawa matutunan po natin at makita po natin dito lagi na kung paano natin re-respetuhin ang tahanan ng Diyos, na kung saan makikita po natin, mga kapatid, yung ating sarili, kung paano natin pinapahalagan. Listen, ito po ang para sa atin dito, mga kapatid. Kaya nung nakita ko, akalain mo, hari na itong taong ito, may kapangyarihan, ginapi niya ang Babylonia, napakalakas ng Babylonia. You see, pero nagapi niya, mga kapatid, ang Babylonia. Pero makikita po natin kung paano niya nirespeto ang house of God. Kung paano niya nirespeto ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan, mga kapatid. Remember, once na ma-mention, mga kapatid, yung salitang house of God, wag mo lamang isipin yung house, but isipin mo kung kanino yan. It speaks of ownership. You see, when the Bible mentioned the words house of God, it speaks of ownership. Okay? Not really the house. Not really a place na hina-house ang Diyos. No, hindi niya kayang i-house ang Diyos. Pero it speaks of ownership. Akin yan. Kaya pagka pinakialaman mo yan, madidisgrasya ka. Yung tatlong pangalan na binanggit ko po sa inyo, mga kapatid, ay nadisgrasya sila. Tingnan niyo yung mga kamatayan nila.
Hindi ho maganda yung kanilang mga kamatayan. Mga pangyayari na hindi man ho namatay. If you can remember mga kapatid, maging sa New Testament, na hindi po na binabaliwala yung templo. You understand? Can you remember the Lord Jesus Christ? Na nung pumasok siya sa templo, ano ang ginawa nila? Ginawa nilang pinaghanap buhayan yung templo mga kapatid. Kasi alam nila maraming tao doon. You see, anong ginawa nila? Nagkaroon ng mga money exchange, nagkaroon na ng mga bilihan ng manok, bilihan ng mga hayop, you know. So, ginawa ng panghanap buhay yung simbahan. By the way, hindi lamang po mga kapatid, sinasabi ito sa mga miyembro na naghahanap buhay, kundi maging sa mga leaders ng simbahan na naghahanap buhay. You go back to the Old Testament mga kapatid, and you will find out that even the priests are also making money out of the animals that is being offered in the altar. Alam niyo kung sino mga nagbibenta mga kapatid ng mga hayop na ino-offer sa altar? Yung pare, yung priest. Kaya ang gusto ng priest, mag-offer ka na mag-offer. Bakit? Kaya kapag may kasalanan kaya mga kapatid, ang ginagawa nila, sa halip na tulungan na maging banal or ma-sanctify yung mga miyembro, yung mga saints, mga Israelites, ang ginagawa nila, inuudyok na magkasala para pag nagkasala, mag-o-offer siya. At para mag-offer ka, bili ka sa akin ng pabo, bili ka sa akin ng goat, bili ka sa akin ng sheep. You understand that? Now, you understand that even in the Old Testament, kapag ka ang leader ng simbahan ay nag-make money, gumawa ng pera, pirahin ang mga gawain, kapatid, it's a curse. Sapagkat ang gawain sa loob ng simbahan ay hindi ho business. Woe unto pastors who make money and making merchandise of God's people. Oh yeah. Kamakailan lamang sinasabi ko po yan mga kapatid, nakakalungkot ngayon. Ilan sa mga preachers ngayon, mga pastors ngayon, na pagkatapos na makita lang kanilang simbahan, pwede na silang ikabuhay, pwede na bumili sa kanila ng bahay, pwede na bumili sa kanila ng lote, pwede na bumili sa kanila ng, makapagpaaral ng kanilang mga anak. Could you imagine, yung mga anak nila hindi pag-aaralin sa Bible school at pag-aaralin sa labas? You see, believing, saan sila kumukuha ng pagpaaral sa labas? Mula sa gawain ng Panginoon. You understand that? I'm not trying to burn them out. I'm just trying to help you mga kapatid na malaman natin kung saan po tayo kasamang simbahan. Kung nasaan po tayong gawain mga kapatid. You should understand that. You see? Bakit? Mismo sa Old Testament, gawain po yan. Kaya nga hindi nila masawa yung mga tao nagkakasala. Bakit? Gusto nila yung mga tao magkasala para makapag-offer at makabili ng mga hayop mula sa kanila. You understand that? You see, now I can also tell you mga kapatid, na may mga pastors ngayon that they cannot even preach hard because kahit mukhaan na, harap-harapan na, ginagawan sila ng kalokohan ng kanilang mga miyembro. Bakit? Yung mga miyembro ay malaki mag-offering eh. Hindi sila makapag-preach ng hard. Bakit? Baka mawala si ganito, malaki mag-offering yan. Milyones mag-offering yan sa isang buwan. Not in this church, buddy. Punta kayo ng Tagaytay, meron yan doon. Pero not in this place. But let me tell you something. That even in the Old Testament, makakakita kayo ng mga taong ganyan. But not only that, beware of this. Let's be careful mga kapatid. Na ang business natin, huwag natin gawin sa loob ng simbahan. Respetuhin natin ang mabuti kung saan. Respetuhin natin mabuti ang tahanan ng Diyos. Sapagkat hindi ho natin pag-aari ito. Kapatid, I can tell you, wala ho akong iniipon para sa aking sarili mula sa simbahang ito mga kapatid, kundi binibigay ko aking sarili para sa simbahang ito, sapagkat Diyos ang nagmamayari sa akin at Diyos ang nagmamayari dito. But let me tell you something. Walang sino man ang pwedeng mag-business sa loob ng simbahang ito kapatid. I'm saying, in the temple per se, no? Physically, yung physical lang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Alright? Now listen. Bakit po? Hindi man tayo nagpaalam sa Diyos. Kanino tayo pwede magpaalam? Ay, Diyos ang may-ari nito. Ay, dapat magpaalam ka sa Diyos. At kung ang Diyos ang may-ari nito, dapat magpaalam tayo. You understand? Now listen. Pero sinasabi ko mga kapatid, ako mismo ang nagsasabi. Alright? At anumang sasabihin ko rito, pananagutan ko yan sa Panginoon.
Pag ginawa niyo yan outside this temple, you go ahead, do it. You're free to do it. Okay? Pero sinasabi ko po sa inyo, anumang ino-offer ko po sa inyo rito na trabaho or na pagkakakitaan, lahat po yan mga kapatid ay may kinalaman sa gawain. Sapagat nauunawaan ko kung kayo magkakaroon ng business, makakapagbigay kayo sa Panginoon. Because it's a work ethics mga kapatid. Kapag meron kang trabaho, may aanihin ka. Ang nagtatrabaho ay worthy po siya na tumanggap ng kanyang salary. You understand? At habang nagtatrabaho po tayo na maayos sa harapan ng Panginoon, bibigyan po tayo ng Panginoon ng maayos na trabaho, maayos na kinikita na gagamitin po natin sa gawain ng Panginoon. So you understand? Now listen to me now. This is very important mga kapatid. Now kasi po, kapag ka nagkamali tayo ng ating pagrespeto sa simbahan, sa house of God, na pag-aari ng Diyos, tandaan po natin, dadalhin po natin yan sa bahay. Paano natin nirespetuhin at paano tayo magkakaroon ng maayos na respeto sa ating tahanan kung mismong tahanan ng Diyos ay hindi natin nirespeto? Kapatid, pagka tayo binigyan natin ng halaga ang house of God, yan din ay magbibigay ng halaga sa ating buhay. Imagine kapatid, makikita nyo ang leadership ni King Darius kung gaano kaganda at gaano kataas, kung paano niya nirespeto ang Diyos, kung paano niya nirespeto ang house of God. In fact, imagine, sasabihin niya, lahat ng sisira ng house of God, sirain din ng Panginoon. Sisirain din kayo ng Panginoon. And it happens, mga kapatid. It happened noong pong kapanahonan ni Stephanes, panahon ni Herod the Great, panahon ng Roman Empire, na giniba nila ang templo sa Jerusalem. Hindi lamang templo ng Roma ang giniba ng Diyos, kundi mismong Roman Empire ay giniba ng Diyos. Did you get that? Man, the Bible is always true. Kapatid, iyan ang para sa atin. Respetuhin natin ang nagbibigay at nagpapataas ng value po natin. Do you understand? Na kapag naturuan po tayo ng values, ang ibig sabihin, ano yung pinapahalagahan natin? Ano yung mga pangunahin? Alam ko po mga kapatid, madali lang magsabi. Mahalaga sa akin to eh. Mahalaga rin sa akin ito eh. Madali. Now, ano ang batayan ng ating pinapahalagahan? It is very important. Yung batayan ng ating pinapahalagan. Ang batayan ng ating pinapahalagan, mga kapatid, ay ito. I preached that message the other Sunday. Ano po yun? About seeing your life sa view ng eternity. Titignan natin ang ating buhay ayon sa pananaw natin sa eternity. Hindi ayon sa pananaw natin sa temporal, kundi ayon sa eternal. You see? Now, lahat na ng bagay, mga kapatid, ay nakabatay na po dyan. Ganun din po ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay, ang ating pakikipagkaibigan, ang ating pong pagpapahalaga sa mga bagay na katulad na sinasabi ko po nga po sa inyo kanina patungkol sa pagbabakasyon, pupunta ka sa simbahan, hindi mo pwedeng itabihan. Hindi mo pwedeng itabihan. Sapagkat yun ang magsasabi kung gaano mo pinapahalagaan ng Diyos. You understand that? Now, alam niyo po ba yan sa mga decisions na ginagawa po natin? The Bible is very important. If the Bible is very important, the place where the Bible is being preached and being exhorted is very important. You see that? Now, kaya nga po, tingnan po natin, sa pagkakaibigan natin, alam niyo mga kapatid, na may mga tao na nakikipagkaibigan na hindi, I can understand this, mga kapatid, ito po'y nagpapakita lamang po sa akin na weak spiritually ang isang Kristiyano na nagsasabing mas mahalaga ang kanyang kaibigan. It doesn't matter kung ano kanyang pinaniniwalaan. Nakakarinig na kayo ng mga nagsasabing may pinagsamahan kami. Ano yung pinagsamahan ninyo? Which one? Anong mahalagang pinagsamahan? You see that? Mga kapatid, be careful with this, all right? Sapagkat ako'y may mga kaibigan, mga kapatid, na alam kong may pinagsamahan kami.
Alright? May pinagsamahan kami. Magkaibigan kami. May pinagsamahan. Grabe ang naibigay ko sa kanya. Grabe ang ni-offer ko sa kanya. Kung gusto niyong tanungin ako niya, tanungin niyo ako ng personal. Alright? Okay? Pero kapatid, nakuha niya akong iwanan. Alam mo kung sino ang kasama niya ngayon? Yung hindi ko na kapananampalataya. Hindi na naniniwala sa paniniwalaan ko. Not only that, nagbabad mouth pa sa akin. You see? Tapos, sasabihin, kasi may pinagsamahan kami nun, na kung tutuusin, mas may pinagsamahan kami kasi mas grabe ang naitulong ko sa kanya. Hear me now. Kasi this can happen to you, kapatid. Hindi kaya, mga kapatid, ang sinasabi natin at ang ibig sabihin ng may pinagsamahan, gusto kong ipakita sa iyo at gusto kitang saktan. Kaya ang sasamahan ko, yung hindi mo na kaibigan. Bakit? Ang purpose nun, hindi para sabihin na may pinagsamahan kami. No, gusto niya lang akong saktan. You understand? Nakuha niyo, mga kapatid? Be careful with that. Alright? Now, yan ang mga kataga na maririnig niyo po ngayon. Yan ang mga kataga na maririnig niyo po ngayon. But listen to me now. Yan ay nagpapatutuo lamang ng kahinaan ng kanyang pinaniniwalaan. Yung grounds ng kanyang pinaniniwalaan ay napakababaw. You see that? Now, I believe it's not the Bible. Because if the Bible, if you will base your faith in the Bible, then the Bible will tell you, be ye what? Separate. That's what the Bible says. How can the two walk together except they be agreed? Is there a passage in your Bible like that? Kapatid, how come? Meddle not with them with what? Bad spirit. Those who are given to change. Meddle not with them. So nasaan ngayon yung salita ng Diyos? Kaya nga po, mga kapatid, ang problema natin, yung batayan ng ating pakikipagsama. Kaya pakikisama, mga kapatid, pakikipagkaibigan. Kaya ang sinasabi ko ngayon, yung kaignorantihan natin sa salita ng Diyos, pinamumukha tayong spiritual. That's right. Which one is important? The spiritual connection or the physical connection or the material connection? Oh man, I'm telling you. That's why the house of God is very important. Dito lamang po, honestly, dito niyo lamang po ito maririnig. See that? You understand? So makikita niyo, mga kapatid, kung ano po ang ating iniisip, ano ang tinitignan po natin dito. Iniisip ko mabuti, alin yung atin dito? Sa pangyayaring ito ngayon kay Ezra, sa sulat na ito ni Ezra, at sa pangyayaring ito sa buhay ni Haggai, kung yung kanyang pagpipilit, bakit gano'n na lamang? At sa pagpabor ni King Darius kila Haggai, at pagtatapos nitong gawain ito, ano yung atin dito? Ipinakita yung kahalagahan, kapatid, ng house of God. Bakit? Dito tayo pagtitibayin. Alam niyo, pagka weak tayo, kapatid, madali ho tayong matumba eh. Madaling magbago ang ating isipan. At every time na pupunta po tayo dito, mga kapatid, sa simbahan, binabalo tayo ng prinsipyo upang ito yung ating depensa, mga kapatid, pag lumabas tayo at mapunta tayo sa seemingly biblical, seemingly spiritual, seemingly right, because there is a way that seemeth right unto men, but the end thereof is the what? Ways of destruction. Hindi natin nakikita. See that? Hindi natin nakikita. Pero paano natin makikita? Eto, pag pumunta tayo sa simbahan, bang, damit. Pero mga kapatid, malapit na po ako magtapos. Ito ang kagandahan dito. Naalala ko kasi, nung bumibili ako ng helmet sa motor, yan lang, sa Aura. At kasama ko nun sila John Hill, si Maki.
Basta may kasama po ako noon. And then, yung nag-i-introduce sa amin, yung salesman, sabi niya, ako sir, ang gusto kong helmet, yung madaling tanggalin eh. Ito, quick, ano ito. Kasi ang problema sa mga quick na yan, kung kailan ka natumba, saka mawawala yung helmet mo. Kasi quick release eh. See? Quick release. Madaling ma-release. Nung na-aksidente ka, dapat hindi matanggal dyan. Sabi ko, bakit naman ayaw mo nang hindi natatanggal? Kasi sir, pagka mayroong problema, halimbawa, makipagsuntukan ka, ang tagal-tanggalin eh. Sabi ko, bakit mo patatanggalin? Protection mo nga yun eh. Protection mo nga yun sa pag natumba ka, mahampas ka dyan sa ano, lalo na yung hampas ng kamao, di protection mo. Sabi niya, oo nga no sir. Sabi ko, hindi lang yan. Yung pa mga jacket nyo, may mga, padding pa dito ng mga plastic. Tapos, lahat, dito meron, dito sa likod meron. Di may helmet ka na, may jacket ka pang gano'n, may mga padding, grabe yung protection. May gloves ka pa. Nakuha mo, Jatris? Alam mo na yung sinasabi ko? Yeah. Tapos, boom! Mabuti si Shobi, kahit walang gano'n, wala kang helmet, wala kang gano'n. Ito lang, simple lang, boom! Ayos na yun. Now, listen. Ito ang pinakamaganda dyan. Sabi ko sa kanya, may gloves ka pa. Yung gloves mo, meron pang mga knuckles dito. Yung plastic din. Ganda. Alam nga naman, teka lang, hinahamon mo ako, tanggalin ko lang to. Protection mo, tinatanggal mo. Do you understand? Anong tawag mo doon? Engot. Engot. Anong ipapakita mo mukha mo? May helmet ka na eh. Now, do you understand na marami rin mga kapatiran na ganyan? Every time nakapupunta po tayo sa church, binibigyan tayo ng helmet of salvation. Binibigyan tayo ng breastplate, kapatid. Binibigyan tayo ng shoes. Binibigyan tayo ng gloves, kapatid, to protect us. But the sad thing is, pag lumabas tayo, tinatanggal natin ang lahat ng mga bagay na yan, kaya madali tayong, do you understand? Now listen, ano pinapairal natin mga kapatid? Emotion rather than the protection. God already gave us the protection, but we are changing it. Tapos anong ilalagay po natin? Emotion. Kaya madali ho tayong magapi. Anong nasa atin? Emotion, hindi protection. See, kung gaano nakakalungkot yan mga kapatid. Kaya nga every time na pupunta tayo sa house of God, here's the word of God. Boom. Pampatibay yan. Ngayon kung kailan iiyak-iyakan ka lang, tapos kung ano-ano lang gagawin sa'yo, tatanggalin mo na yung prinsipyo. At sasabihin mo, may pinagsamahan kasi kami ngayon. Tinanggal mo, bata, yung pamprotect mo. Tinanggal mo. Sana matibay ka eh. No wonder kung bakit maraming mga Kristiyano ngayon na You call it friendship? What's the purpose of friendship if you're not getting anything? Now, here is the thing. Here's the most important thing. Nagbabasa tayo rito ng Biblia, ng kasaysayan mga kapatid, na kahit na yung lolo mo ay hindi pa inabot. At ang mga pangalan nandito kapatid ay mga strain sa pangalan natin ngayon. Bakit? Ano mga pangalan? Hagay. Sinong Hagay dito? Sinong Zerubbabel dito? Sinong Ezra sa atin dito? Kaya wala ho tayong interes sa pagbabasa, kapatid, ng mga pangalan na ito. Mas may interes pa tayo sa Leni Robredo, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, at mga TikTokers in come on, talk to me if you can. Help me out. You see, mga Korean pops, yung mga gusto natin But let me ask you a question. Ano ang buhay mo at alin sa buhay mo ang iyong pinagtitibay? Talk to me if you can. Sino at ano ang mga pangalan ng mga ina-idolize mong pangalan ngayon ang nakakatulong sa spiritual na buhay mo? You go ahead and get one name, kapatid. Kuhanin mo yung pangalan ng mga, ayaw mo ng pangalan ito. Ayaw mo ng, ano ba naman yan? Ano makukuha naman natin dyan kay Ezra? Anong makukuha natin dyan kay Zerubbabel? Pag pinag-aralin mo mabuti, do you understand? Na bago ko masabi sa inyo rito kung ilan ang edad ni Ezra, ilang taon na sila na wala,
Kinakailang halukayin ko yan at nag-i-enjoy akong halukayin ko po yan, mga kapatid. Nag-i-enjoy akong i-research po yan. Alam mo kung bakit? Sapagkat pinalalakas ang spiritual na buhay ko. Alam mo kung bakit? Could you imagine, nakita ko si King Darius na bagamat hindi siya kapananampalataya ng mga Israelites, pero grabe ang respeto niya sa house of God. At kung ang taong ito nagsabing, sino man ang gigiba ng house of God, ay gigibain din ng Diyos. Giniba niya si Stephanes, giniba niya si Hero the Great, giniba niya ang Roman Empire. Bakit? Totoo ang salita ng Diyos, totoo ang house of God. Therefore, hindi ako nagkakamali sa respeto ko ngayon sa house of God. That's why I love the house of God. That's why David said, ano sabi ni David? Come on, talk to me. I'll be glad. I would rather be a doorkeeper of the house of God than anywhere else. Ganun niya karespetado. Brethren, hindi kayo nagkakamali na nandito kayo ngayong gabi. Kayong nasa virtual, hindi kayo nagkakamali kung ang nasa isip nyo at ang respeto nyo ay para kayong nasa house of God. But you've got to be here. Kaya kung nag-i-excuse lamang kayo because of comfort, because of convenience, I pity you. Oh man, God have mercy on you. Bakit? You should be here if you can. Yeah. Grabe ang respeto. Kaya nga mga kapatid, nung nakikita ko itong mga taong ito, na grabe ang respeto nila sa house of God. Grabe. Ganun na lang pagsisikap ni Haggai, ni Zechariah, ni Zerubbabel na matapos yung house of God. At pagkatapos, nag-rejoice po silang lahat. You think that's for religious lamang purposes? Sapagkat sila Israelites? No! Doon sila minimit ng Diyos. Kaya ganun karespeto mga kapatid. You understand kung saan ko naintindihan ang buong buhay ko? Sa house of God. You understand kung bakit kayo nagsusuot ng ganyan at kayo lumaki rito, bagamat hindi tayo perpekto, bagamat nagkakaroon kayo ng problema, pero ang dahilan kung bakit madali kayo makabangon, pagka kayo'y nahuhulog, pagka kayo nag-fail mga kapatid, it is because you grew up in the house of God. Oh yeah, hindi man ho tayo perpekto. Lahat tayo nagkakamali. But because we are trained, we are exhorted, at tayo pinalaki, pinahubog sa satahanan ng Diyos. Kapatid, madali tayo makabangon sa ating pagkakalugmok. Ngayon, ilan sa mga kabatiran ngayon na hindi makabangon-bangon sa kanilang pagkakalugmok? It's not about me, it's not about you. It's not because they're offended on someone, but the truth of the matter is, they treated the house of God that little. They take it lightly. They take the house of God lightly. That's the point. Yan ang totoo po niyan mga kapatid. Palagay ninyo mas maganda pa ang kwarto ninyo na fully air condition, kaya nandiyan kayo ngayon. Mas maganda pa ang bahay ninyo. Oh yeah. Alam mo pwede kayo pumunta rito? Pero mas tinatrato ninyo sa fully air condition sapagkat maganda, grabe ang convenience, kaya kayo nandiyan. It's so sad na kayang ipagpalit ninyo ang house of God sa ibang house. Your attitude in God's house determines your attitude in the house. Kapatid, nakakalungkot yan. Salamat sa Panginoon na pag-araw na dapat tayong masumpungan ng Diyos kung nasaan tayo, nasusumpungan tayo ng Diyos sa tamang lugar. In the house of God. Oh yeah, kapatid, mas gugustuhin kong i-research si Zerubbabel kaysa kay Bongbong Marcos, kay Leni Robredo, kay Manny Pacquiao, kay Kiko, kay kung sino pa mga kandidato dyan mga kapatid. Oh yeah. Hindi mo lang kayo nag-effort na i-research itong mga taong ito para palakasin. Anong kinalaman ng mga taong yan? Listen, yung mga sinasabi nyo na may pinagsamahan kami, hindi ko maiwasan ang kaibigan kong ito. Anong relasyon nila sa ikalalago ninyo sa spiritual na buhay ninyo? May kinalaman ba sila sa pag-on fire ninyo sa soul winning? May kinalaman ba sila, pupus ba sila na nagbabasa ka ng Biblia na ikaw ngayon ay tumitibay? You know? May pastor akong kinausap, ang rason niya sa akin, sabi niya, sir, ini-encourage ko naman yan. Hindi nga may encourage dito, may encourage pa sa iba. You think you have
different message from me? You think mas may burden ka kay sa akin? It's my responsibility. See? Alam niyo, mga kapatid, these people do not understand where they are and who they are. That's the truth of the matter. Yan ang para sa atin. You see, they need the message of God, the preaching na magpapalago sa kanila. You understand that? Kapatid, tingnan nyo, pag-aralan nyo mabuti, sino ang kaibigan nyo ngayon na sabi nyo hindi nyo mag-give up? Anong kinalaman? May kinalaman ba sila sa spiritual na buhay ninyo? Did it push you to go church to win souls? Did it push you to read your Bibles? Anong na-adjust sa atin? Anong nag-grow sa atin mula sa mga kaibigan ito? And yet, ang nakakalungkot, kung sino pa yung alam natin na makakatulong sa ating spiritual na buhay, yung pa ang iniiwanan natin. Bakit? Sapagkat hindi tayo kinakampihan doon sa carnal na desire natin. It's not a shame, it's a disgrace. It's a disgrace. Brethren, that's why for me, these names are important. Bakit? Pambira. Sabihin ko sa inyo, kapatid. Kaya nga ako, mga kapatid, mahilig ako sa history. Inaaral ko yung history ng Europe, inaaral ko yung history ng Amerika, paano sila nag-boom. Hindi man ako political leader, mga kapatid. But may kinalaman lagi ang spiritual. Until I discovered na kaya pala nag-boom ang Europe, nag-boom ang US. Dahilan sa pagrespeto nila noon sa Diyos. Na kahit nasaan sila, imagine at 6 o'clock, pag nagsirena na, titigil ang mga lahat ng makinarya at luluhod sila at tatawag sila sa Creator. That was before. Anong ginawa nila ngayon? Pinagbawal ang salita ng Diyos sa eskwelahan. Pinagbawal na yung public worship. Pag nag-preach ka dyan, naalala ko, si John Calvin, pag nag-preach yan sa street, kapatid, at 4 o'clock early in the morning, he can gather up to 5,000 people in the street. In the highways. Thousands of people are gathering. Noong araw, hindi mo na kinakailangan pumunta bahay-bahay at magsabing, atin po kayo. No. Maglagay ka lang sa iyong bahay sa Amerika. Maglagay ka lang sa pintuan mo. Prayer meeting at 6 o'clock in this house. Dudumugin ka na ng tao. Pero ngayon, mga kapatid, tatanggalin nila ang karatula. You understand? So, kapatid, yung respeto natin sa simbahan ng Diyos, yun ang magdidetermine ng ating mga pagpapala. Imagine kung gaano pinagpala, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. The watchman wake up in vain. Bakit po? Sapagkat walang respeto sila sa salita ng Diyos. Wala silang respeto sa Diyos. You see, naunawaan po natin, bawat isa sa atin dito, mga kapatid, kayo mga nandyan sa virtual, kayo ang nakakaalam kung gaano nyo nire-respeto ang house of God. Kayo rin ang nakakaalam kung anong nakukuha nyo sa house of God. Ako'y naniniwala, kapatid, ng isang anak ng Diyos na grabe ang interes niya sa salita ng Diyos at sa Diyos, ay hindi siya mawawalan ng grabing interes sa tahanan ng Diyos. Hindi niya ipagpapalit, kapatid. You understand? Ngayon, madali na hong ipagpalit ang service. Bakit? Kasi sagana eh. Sagana tayo sa salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, what a shame. What a fool. It's foolishness, kapatid, na inarm ka na, prinotektahan ka ng Panginoon. Ha? Talagang protected ka ng Panginoon. Pero tatanggalin mo pa. Tatanggalin mo pa. At nag-aakala tayo, mga kapatid, na sapagkat lagi tayo nakikinig, malakas na po tayo. Pero ang totoo nun, hanggat hindi natin nagagamit ang ating napapakinggan, ay hindi natin mapapatunayan na malakas na tayo.
Yan ang totoo po nun. Marami akong nakita, mga kapatid, na mga umiiyak na mga kapatiran na matagal na rito. Over simple temporal problem. Kala mo, malago na sila, kala mo matibay na. Pero konti problema lang. Grabe na mag-retaliate. Grabe na makapagsalita. Grabe na, nawala, parang wala na, nawala lahat. Alam mo kung bakit? Hindi niya nakita na yung pala yung tamang panahon para i-apply niya ang lahat ng narinig niya sa house of God. Brethren, nawa po masumpungan tayong lahat ng Panginoon. Kayong mga nandyan sa virtual, kayong mga nandyan sa FB Live, kayong mga nandito sa actual, naway masumpungan tayo ng Panginoon na nire-respeto natin ng pinakamataas na respeto ang house of God. Why? Sapat dito sa house of God, dito natin nakita at dito natin natagpuan, dito tayo binihisa ng Diyos ng proteksyon. Dito inilagay ng Diyos ang mga kailangan po natin sa pamumuhay natin sa araw-araw. Oh yeah. Imagine, napakabuting hari, kapatid, napaka-kisig na hari, napaka-powerful na hari, King Darius. Sino ang gagapi pa kay Nebuchadnezzar? Isipin natin na may mga pinakamalaking kabayo na back in these days. Pero, etong taong ito, ginapi niya. At pwede kong ibigay sa kanya ang isang regard. It is because of his respect to God and in the house of God. This is not just for his political intention or political compensation or sabihin man natin na kanya ng accomplishment. Pero no, it is his respect to God. Mga kapatid, away maunawaan natin kung alin dito ang para sa atin. Kung binihisan tayo ng Diyos ng protection, huwag nating tanggalin ang protection. Panatiliin natin. Listen, anong pwede mong ipagpalit sa house of God? Anong pwede nating ipagpalit sa house of God? It is important. It is important. Madaling makita ng tao at madaling ang taong makapagsabing, oh, maayos ang kalagayan ko rito. Bakit? Nakakita ako ng simbahan. Di po ba? Honestly, makikita po yan natin. Pag tayo pumunta sa isang lugar, sa totoo lang mga kapatid, you can tell. Come on, talk to me if you can. You can tell, di ba? Na pag pumunta kayo sa simbahan, pag malapit kayo sa simbahan ng Diyos, mararamdaman ninyo, matutuwa kayo pag nakakita kayo, uy, meron din pala rito Baptist Church. Natutuwa ka kaagad. Hindi ko makakalimutan ang naranasan ko po mga kapatid na doon ako sa Taiwan. Nag-preach po ako sa nakalimutan ko yung lugar niya, pero alam niyo ni Pastor Ed, nandun, sa harapan mismo kami ng templo, mga kapatid, kung nasaan yung mga klase-klaseng hayop na mga, lahat ng mga powerful na hayop, na may spear pa dito, merong ganito, lahat, nandoon sa loob ng templo na yon. Alright. Habang nandoon po mga kapatid, nandoon naman ako sa labas, tapos makikita mo, may mga taong pumapasok doon. Sabi ko, wow. Sa totoo lang, grabing pagkabagbag ko. Nakita ni Pastor Ed siguro na nabagbag ako. Nakita ni Pastor Ed na talagang halos, kinukontrol ko yung sarili ko. Ayokong umiyak kasi marami ng mga tao eh. Kaya ako naiiyak mga kapatid sapagkat paano natatanggap ng mga tao rito, ng mga Taiwanese, na pumapasok sila sa isang templo na ang mga Diyos-Diyosan ay mga hayop. Paano? It's ignorance of the Bible.
Kapatid, hindi man tayo pumapasok sa ganung klaseng templo at nasa maayos tayong templo, pero pag lumabas tayo rito as if wala tayong napasukang templo. Nakakaiyak din po yun, mga kapatid. That's why we must keep the house of God in our minds. Keep it. Sa halip na mag-aral-aral kayo, sa halip na magkikip kayo ng mga tinatawag nyo, mga friends na may pinagsamahan kayo, na wala namang nagagawa sa spiritual na buhay ninyo, why don't you keep these people in the Bible? If you don't know them, all right, you go ahead, keep this message at aralin yung mabuti. My friendship is based on what I believe, not because of emotion. In fact, mga kapatid, the saddest and the foolest, at sabihin naman natin na napakalaking kalokohan ng ating pakikipagkaibigan, ang batayan ay emosyon. Nakakalungkot yun. Kristiyano na tayo. Ginising na tayo ng Diyos. Binuksan na ang ating puso at ang ating isipan. Pero mananatili tayo na pwede nating ipagpalit ang pananambahan sa pakikipagkaibigan. Di baling hindi tayo makapagsamba, makapagpunta sa tahanan ng Diyos, basta lamang, you know, do you understand? I just wanna wake you up, brethren. Don't be big on celebration or any occasion, but you're not big on the things of God. You want to get it? You want me to say that again? All right, one more time. Don't be big on any celebrations, birthday celebrations, or any occasions, and you are not big on God. I'm not talking about big things of God. You understand? How do you know that? Makakapag-spend po tayo, mga kapatid, ng libu-libong pananalapi natin, pero hindi tayo makapagbigay ng tithes and offering natin. Makakapagbigay tayo ng libu-libong pera sa okasyon, pero hindi tayo nakapagbigay ng ating tithes and offering. No wonder kung bakit walang halaga sa atin ang house of God. I hope I'm clear. Brethren, this message is for us. Huwag na tayong lumingon sa iba, huwag na tayong tumingin sa iba, but it's time to examine ourselves. It's time to examine ourselves. I hope I'm clear to you. All right? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag ngayon. Kayo po ang manguna at pagpalain niyo po na ang nahayag ngayon ay tanggapin po namin ang maluwag na siyang magpapalakas, magpapatibay po sa amin. Salamat po, Ama. Pakinggan niyo po ang inyong mga anak ngayon. Nakikita niyo po sila ngayon. Tiklop tuhod na lalapit po sa inyo. May karaingan po. Saan man po kami nagkulang, O Diyos? Tulungan niyo po ng bawat isa'y bumangon, tumibay, lumakas. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito. Let's come to the throne of God.
Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga anak niyo, maging nasa virtual at dito po, Panginoon, sa actual. Patuloy niyo pong pagpalain. Ang salita niyo na nahayag sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon. Alam po namin ito'y napakahalaga. Thank you, O God, for bringing us into the house of God. Thank you na binigyan mo kami ng liwanag sa kahalagahan po ng house of God. Bless your people, O God, while we are meditating your words in our hearts. We praise you for what we heard tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Did you get something tonight? Amen.